Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino na gamitin ang panahon ng undas para maging mas mabuting mga tao. Bulaklak at dasal, alay ng Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita sa puntod ng kanyang ama na si Yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Alamin natin ang kwento ng mga naghahanap buhay sa piling ng mga patay. Magtungo tayo sa Sagada at alamin ang pagsisindi ng saleng para sa yumaong mahal sa buhay. At alam niyo ba ang tradisyon ng pagpapahangin ng mga buto ng mga yumao sa Ifugao? Ikukwento namin sa inyo yan. Una po sa ating mga balita, dinalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang kanyang ama si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Sa isang mensahe, binigyan din naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Dumating din si dating unang ginang Imelda Marcos. Isang misang isinagawa sa puntod ng dating Pangulo na naging mataimtim. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga nakiisa sa kanilang pag-alala sa kanyang ama. Kaya naman mas naging makabuluhan ang aming undas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo. Sinariwa rin ng Chief Executive ang kanyang mga alaala kasama ang ama na bagaman may kasamang lungkot daw ay nangingibabaw pa rin ang inspirasyon nito sa kanya. Bata pa ako, nakita ko na yan at sinasabi ko napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo ngayon ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Sa hiwalay na mensahe, sinabi ng Pangulo na ang undas ay para alalahanin ang mga namayapa na nagbukas ng daan para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay, gaya ng mga santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ang mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa rin si President Marcos Jr. na ipaaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa. Kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Giit pa niya, dapat mangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Dumistansya naman ng Pangulo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa kanyang ama. I'd rather not, thank you. I don't think... What do you think, sir, the statement is uncalled for? Huh? Is it uncalled for? Is it disrespectful, sir? Sa tanong naman kung maaayos pa ba ang relasyon niya at ng bise, Let's talk about it some other time. maghapon namang naging maayos ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani at walang naitalang anumang untoward incident. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Samantala, kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Manila North Cemetery habang nalalapit ang pagsasara ng sementeryo mamayang alas 7 ng gabi. Yan ang Balitang Pambansa ni Noel Talakay live. Noel?
Sheila, tama ka dyan, ilang oras na lang ay isasara na sa publiko. Itong Manila North Cemetery, 7 p.m. nga ito isasara. Pero kumustahin muna natin ang sitwasyon dito. Unahin natin yung sa entrance ng sementeryo. Hindi tulad kanina na medyo marami at siksikan ang mga tao. Ngayon, kakaunti na lang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok nila dito. Kaya naman, nandito pa rin ang ating mga pulis at nagbabantay. Patuloy din ang pag-check ng kanilang mga gamit dito sa entrada ng Manila North Cemetery. At talagang tinitiyak na walang makakalusot na mga prohibited items tulad ng mga kutsilyo at mga flammable materials. Talagang binabantayan nila yan, Sheila. At sa mga oras na ito ay nasa mahigitan 970,000 na ang bilang ng mga tao na pumasok sa Manila North Cemetery. Simula yan kaninang alas 5 hanggang ngayong alas 6 ng hapon. At mataas ito kumpara kahapon dahil nasa mahigit 104,000 lang ang bilang ng mga tao dito kahapon. Tumaas din ang bilang na mga confiscated na prohibited items o pinagbabawal na bagay. Kahapon nakapagtala sila ng confiscated items na umaabot lang ng 800 pieces pero ngayon nasa 2,000 pieces. At karamihan dito ay mga yosi, lighter, flammable materials, gambling materials at mga sharp object. Ngayon, Sheila, makakasama natin ang direktor ng Manila Police District na si Police Brigadier Thomas Arnold Ibay. Magandang gabi po, sir. Live po tayo sa Balitang Pambansa ng PTV. So sir, kumusta po ang naging sitwasyon dito buong maghapon? Yes, mula kaninang alas 5 ng umaga at hanggang ngayon ay may pumapasok pa rin. Napakarami ng pumunta rito sa Manila North Cemetery. At generally peaceful po ang assessment natin. We estimated around 1 million, more than 1 million po. More than 1 million po ang pumunta considering na nadagdagan po kasi tayo ng 2 oras ng pagbisita dito. Sa dami po ng tao, ano ba may mga untoward incident ba na na-record? Malala po ba ito? Wala naman po tayong mabigat na insidente except for merong batang nahiwalay sa kanyang magulang, meron pong mga nagkaroon po, tumaas po yung mga blood pressure pero immediately na-action na naman po ito dahil meron naman po tayo mga first aiders, no? So, wala po tayong naging problema ngayon at nagpapaalala naman tayo sa mga bukas naman, yung pupunta, huwag na silang magdala ng mga bagay na pinagbabawal, lalo pa yung mga flammable items, sigarilyo, vape, matatalas na bagay at mga alagang hayop dahil pinagbawal po natin yan. Maraming salamat po, sir. At yan po ulit si Police Brigadier General Thomas Arnold Ibay ng Manila Police District. At yun nga, para sa ating mga sa publiko na pupunta dito ngayon, hanggang alas 7 lang po ito ngayong gabi. Sheila? Maraming salamat, Noel Talakay. Samantala, sa putong ito, alamin naman natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manastas, live. Daniel? Sheila, kung ikukumpara kung hapon, mas kakaunti ngayon yung mga pasahero dito sa NAIA. Maliban na lamang sa sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3, kung saan makikita nyo naman dito sa aking likuran yung mahabang pila sa check-in counters. Senyales na mas patuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kanina sa pag-iikot ng news team sa NAIA Terminal 2 and 4 bandang tanghali, matumal ang pagdating ng mga pasahero. Pero dito naman sa NAIA Terminal 3, marami-rami pa rin ang dumadating. Ang ilan ay OFW, ang ilan naman ay piniling sa Metro Manila gunitain ang undas. Inaasahan naman ng MIAA na posibleng sa Linggo hanggang sa November 5 ang pagdami ulit ng mga pasahero kung saan inaasahan naman pabalik ang mga bumiyahe sa undas at pabalik sa kani-kanilang trabaho dito sa Metro Manila. Sa kabuuan sila, naging maayos naman yung sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3. Sheila? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Susunod, sunog sumiklab sa likod ng Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City sa gitna ng paggunita ng undas. At Emergency Operations Center sa Region 12 naka-red alert na ngayong undas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Balitang Pambansa.
Get ready for another chibugan na perfect for family and friends. Eats Fun goes to Kalayaan Avenue. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario. Sabay tayo kakagat. Ay, nauna na ako. Excited. Eats Fun ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Dito nga, pwede kayong kumuha ng gusto nyo. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Nabulabog ang dapat sanay tahimik na paggunita ng undas sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Isang sunog kasi ang sumiklab sa likod lang ng sementeryo. Wala naman naiulat na nasaktan o nasawi rito. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Malaking apoy at maitim na usok ang bumungad sa mga dumadalaw sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City kaninang umaga matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa likod lang ng mga apartment ng sementeryo. Puspusan ang naging pag-apula rito ng mga bumbero, pati mga residente tumutulong na. Matapos ang higit isang oras, naapula rin ang apoy. Kwento ni Lola Saturnina, sa kanilang bahay nang galing ang sunog na nagmula umano sa pumutok nilang electric fan. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng mga otoridad. Sabi lang apo ko, ma, sunog, sunog, sabi lang apo ko. Ang ginawa ko, umakyat ako dito sa, sa taas. Pagtingin ko, yung pom nag-apoy na, nangalahati ng apoy yung pom. Ang ginawa ko, mga apo ko, binaba ko na, wala na, ito lang kinuha ko yung mga ID ko, ang kinuha ko. Walang nasalbar sa aming mga gamit kat isa. Ayon kay Quezon City Fire Department Operations Chief Marvin Mari, 30 pamilya ang naapektuhan sa sunog. Bagamat wala naman ditong nasaktan o namatay. Paalala niya sa publiko lalo na sa mga aalis ng bahay. I-double check po lahat ng ating mga kagamitan. Bunutin po ang mga saksakan at siguraduhin pong walang kandila na iiwan po na nakabuhay po. Dahil naman sa insidente, pansamantalang naapektuhan ang operasyon ng sementeryo, lalo pat ito ang naging pasukan ng mga bombero. Si Maria, higit isang oras daw ang ipinila bago makapasok. Grabe yung pila. Pumasok ako dito, tuyo yung damit ko eh. Ito medyo basa-basa ngayon. Talagang siksikan. Bandang tanghali, nagbalik normal naman ang sitwasyon at tuloy-tuloy ang naging pagdagsa ng mga tao sa lugar. Inaasahang magpapatuloy hanggang bukas ang pagdalaw ng maraming tao dito sa Bagbag Public Cemetery. Mula PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Samantala, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng otoridad sa Baguio City, lalo na sa mga tourist police units, para matiyak ang seguridad ng mga dadalaw sa sementeryo at mga turista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Janice Dennis. Dinagsa ang iba't ibang sementeryo sa rehiyon Cordillera ngayong undas. Sa Baguio City Public Cemetery na pinakamalaking sementeryo sa lungsod, libo-libo ang bumisita mula pa kahapon. Nasa 26,000 ang puntod na halos 10 ektaryang sementeryo. Si Nanay Victoria, binisita ang puntod ng kanilang 5 yumaong kapamilya. Every Sunday nandito kami mula nung namatay yung kapatid ko nung April 5. Syempre, namimiss din namin. Kaya nandito kami. Dahil gumanda na ang panahon, maaga ring bumisita sa Buyagan Public Cemetery si Kuya Nestor. Napag-decidean namin na maaga ngayon kasi nga yung weather.
So, okay naman. Medyo konti pa ngayon ng mga tao. Ito lang, malamig talaga pag gantong kwan. At least maluwang pa yung mga parkingan, ganun. Nag-inspeksyon naman si Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr. sa lahat ng sementeryo sa Baguio City at La Trinidad, Benguet. Aabot sa mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa 200 sementeryo sa rehiyon. Ayon sa opisyal, magbabantay sila hanggang bukas dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo. Wala namang naiulat na masamang insidente sa sementeryo sa Cordillera ngayong araw. Deployment natin na napag-aralan na natin, naibigay na natin yung kanya-kanyang pwesto sa kanila, tuloy pa rin yung deployment. Magmula nung alas 6 kaninang umaga, andito na yung mga pulis natin. Kasabay ng undas, sinamantala rin ng iba na mamasyal sa City of Pines tulad ng grupo ni Rosel. Kahit umuulan kaninang umaga, enjoy sila sa pamamasyal. Naman namin, enjoy na enjoy kami kasi naramdaman namin yung pag at saka yung lamig. Nag-ikot din ang Baguio City Police Office Tourist Police Unit sa lahat ng mga pasyalan sa lungsod. Ayon sa Baguio Tourist Police Unit, kaunti lamang ang mga turista na bumisita sa ngayon, naaabot lamang sa 1,000 hanggang 2,000. Ina-advise natin sa ating mga turista na pumupunta sa mga parks natin na mag-ingat lang at medyo masama ang panahon. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Dumako naman tayo sa Manila South Cemetery. Umabot na sa hanggang 70,000 ang bisita ngayong araw. Hindi rin naiwasan ng ilang bata na napahiwalay sa kanilang pamilya. Yan ang balitang pambansa ni Benji Durango live. Benji. Actually, Joshua, yung 70,000 na yan, tumataas yan at mamaya i-update natin. Pero hapon na kasi dumagsa itong mga bumibisita dito sa Manila South Cemetery sa Makati. Hindi tuloy maiwasan itong mga magulang at yung kasama nilang bata ay magkawalaan sa buong maghapon. Kanina nga, isang 10 taong gulang ang natulungan ng PTV na mahanap ang kanyang magulang. Puno ang takot ng makakwentuhan ko ang 10 taong gulang na si Toto. Hindi niya tunay na pangalan na napahiwalay sa kanyang mga magulang papasok pa lamang ng Manila South Cemetery. Agad siyang dinala ng MTPB sa registration booth ng Manila Department of Social Welfare kung saan nagpapalista ng mga batang kasama. Kasama ron niya ang kanyang 2 ate at lola na hindi na niya mahanap pa. Sa loob ng bitbit niyang bag ng lola, naiwan ang isang cellphone. Tinawagan ko ang numero ng kanyang tiyahin para sabihin ang sitwasyon. Maya-maya pa, sinundo na rin siya ng kanyang ama matapos makarating ang aming balita sa kanya. Laking pasalamat naman nila sa MSWD, MTPB at PTV dahil ligtas ang kanyang anak. Dumagsa kasi ang mga nangangaluluwa dito sa Manila South Cemetery. Kaya mga bumibisita, pinapayuhan na magpalista ng impormasyon ng kasamang bata, kabilang ng numero nito. Sakaling maligaw, madali silang malulocate ang mga magulang. Pero bilang ng mga bumisita ngayong araw, as of 5 p.m., pumalo na ito sa bilang ng 90,000. Sa kabuuan, Joshua, buhat noong October 6 o October 26 hanggang ngayong araw, November 1, nasa mahigit 150,000 na katao na ang bumibisita rito. Magtatagal pa ito hanggang October 3 para sa mga gustong humabol sa undas. Alas 5 ng umaga sila nagbubukas hanggang alas 7 ng gabi. Target nila, alas 8 ng gabi ngayong gabing ito, clear na sa mga tao ang loob ng Manila South Cemetery. Ayon sa mga otoridad, payapa naman ang pagunitan ng undas dito sa Manila South Cemetery. Bukod sa mga minor emergency cases, tulad na lamang ng altaprasyon, wala namang malalang untoward incidents na naganap dito. Samantala, Josh, ipapakita ko sa iyo ang sitwasyon ng loob ng Manila South Cemetery. Mula sa ating camera dyan, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng mga bumibisita kahit pa pinayuhan na sila na hanggang alas 7 na lamang sila ng gabi po pwedeng manatili sa loob ng sementeryo. Sa South Avenue, sa labas yan ng Manila South Cemetery, pareho pa rin ang sitwasyon sa labas, sa kaban ng South Avenue, sige pa rin ang dating ng mga tao, puno rin ng mga vendors ang labas ng sementeryo. Joshua, paalala natin muli hanggang alas 7 lamang magbubukas o bubuksan itong gate ng Manila South Cemetery.
alas 7 pataas ay hindi na sila papayagang makapasok pa. Pero yung mga taong may iwan doon sa loob ay papayagan silang manatili doon hanggang alas 8. Pagdating ng 8 p.m. ay i-clear ng lugar sa publiko. Yan muna ang update mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Benji Durango. Isinagawa ngayong araw sa Tacloban ang Candle at Flower Festival. Layo nitong ipakita ang pagmamahal at paggalang sa mga yumao noong kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rayan Arinto ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Tuwing ika-1 at ika-2 ng Nobyembre, isinasagawa ng mga Pilipino ang pagpupugay at paggunita sa alaala ng mga mahal sa buhay na namayapa na. Ang mga libingan ay puno ng mga pamilya na nagdadala ng mga bulaklak at kandila upang alalahanin at bigyang galang ang mga yumaong kamag-anak. Isa sa mga matatandang tradisyon sa Undas ay ang paniniwala na dumadalaw ang mga kaluluwa ng mga patay sa mundo ng mga buhay. Para sa mga kapamilya ng mga namatay noong humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa Tacloban, nakaugalian na nilang mag-ambag-ambag upang magtanim ng mga halamang namumulaklak at gumawa ng mga kandila. Sa ganitong paraan, naipapamalas nila ang pagbibigay galang at pagbibigay pugay sa mga kamag-anak na pumanaw 11 taon na ang nakalilipas. Sa tulong ng lokal na pamahalaang lungsod ng Tacloban, taon-taon sila ay nagtitipon-tipon sa Plaza Rizal para sa isang Candle and Flower Fair. Lahat ng 20 kasapi sa Candle and Flower Fair ay mga Super Typhoon Yolanda survivors. Ayon kay Ramil Morales, presidente ng Association of Fresh Flower Producers ng Tacloban, maliban na sila ay kikita, ito rin ang simple nilang paraan upang magbahagi ng mga alaala sa mga yumao nilang kamag-anak. Pag Yolanda na, ubos lahat ng aming mga bulaklak. Para sa mga Yolanda survivors, patuloy nilang isasagawa ang Candle and Flower Fair. Ayon sa tradisyon, ang mga bulaklak ay nagpapasaya at ang mga kandila ay nagbibigay ilaw sa mga kaluluwa habang naglalakbay papunta sa kabilang buhay. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rayan Arinto, Balitang Pambansa. Kahit 11 taon na nakalipas, hindi pa rin mawalay sa isipan ng mga Yolanda survivors ang nangyaring sakuna. Balikan natin ang kwento sa Balitang Pambansa ni Sol Alarcon ng PIA Eastern Visayas. Kahit 11 taon na ang nakalipas, hindi pa rin mawalay sa isipan ng mga Yolanda survivors ang mga pangyayari. Tuloy pa rin ang pagdadalamhati at paghinagpis ng mga kapamilya at kaanak ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, lalo na tuwing lumalapit ang anibersaryo nito. Kahit ngayong Undas, ilang araw bago pa ang November 8, hindi pa rin nakaligtaang bisitahin ng mga survivors ang libingan ng kanilang mahal sa buhay sa Holy Cross Cemetery sa Tacloban City. Ito ay kahit walang mga pangalan at hindi sila sigurado kung saan ang eksaktong lugar na ilibing ang kanilang mahal sa buhay. Isa sa mga ito ay si Rando Palermo ng Burayan, San Jose, Tacloban City. Ayon sa kanya, pag dumarating ang buwan na Nobyembre, sumasakit ang kanilang dibdib, kaya ang ginagawa nila ay bumibisita sa mass grave para manalangin at maibsan ang kanilang pangungulila sa kanyang ama na nawala na parang bula. Pag November, nabalik ko yung mga memories. Ayon pa sa kanya, kahit masakit ang mga nangyari, kailangan tuloy pa rin ang buhay at di mawala ng pag-asa. Matatandaan na marami ang namatay at nawawala pa hanggang ngayon nang tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City noong November 8, 2013. Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Alarcon para sa Balitang Pambansa. Itinaas na sa Red Alert status ang Emergency Operations Center ng RDRRMC sa Region 12 para sa paghahanda sa paggunita ng Undas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harlem Ferolino ng PIA SOC Surgeon. Bilang paghahanda sa Undas 2024, itinaas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRIMC sa pamumuno ni Office of Civil Defense o OCD SOC Surgeon, Regional Director Raylindo Aninion, sa Red Alert Level status ang Emergency Operations Center o EOC ng RDRIMC mula 5 p.m. ng October 31 hanggang 8 a.m. ng November 3 upang masigurong lahat ng personnel nito ay on standby mode at nakahandang rumisponde 24/7 kung sakaling may mangyaring sakuna. So, yung ating mga provinces, nag-raise na rin po sila ng kanilang alert status to blue. To conduct continuous close monitoring from their different municipalities.
Ang meron dito sila mga standby na response team for augmentation sa kanilang mga LGUs just in case nangangailangan po. No? Inihayag ni Aninyon na sa isang online meeting ng RDRIMC, inilatag ng mga ahensya ang mga kanilang hakbang sa paghahanda sa paggunita ng undas. Kabilang sa mga naghanda ay ang Police Regional Office 12 o Pro 12 na nag-activate ng Oplan Undas, kasama ang higit 1,400 na mga tauhan na nakapwesto sa mga pangunahing lugar. So, rest assured ng atong kapulisan, security forces, and force multiplier ay naka-ready, nakahanda sa ating incoming activities, ating all source and since day, ating places of convergence, may nakalaan na tayo a total of 185 na PNP at saka a total of 625 na lahat-lahat na pagkalahatan na magsisecure sa ating undas. Nakakasari ng Oplan Kaluluwa ng Bureau of Fire Protection upang magbigay ng karampatang tulong at pag-alalay sa mga mamamayan. So aside from that, our fire trucks are also mobilized for information drive to give to the community reminders na kung sakaling iiwanan nila yung kanilang mga pamamahay during this season na bibisita sila sa province, we are reminding them na to turn off electrical powers na maiiwan nila sa bahay and yung mga gas. Mula sa Philippine Information Agency SOCSERGEN, Harlem Ferolino, Balitang Pambansa. Ngayong araw, bagamat ginugunita ang mga yumaong mahal sa buhay, buhay na naman ang iba't ibang negosyo o pinagkakakitaan ng mga tao sa mga sementeryo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Myra Espinosa ng Philippine Information Agency, Zamboanga. Kilala ang mga Pilipino bilang masisipag na manggagawa at madiskarte sa paghahanap buhay. Ngunit paano kung ang iyong hanap buhay ay kasama ang mga patay? Iba't ibang klaseng hanap buhay ang pinagkakakitaan sa loob ng sementeryo. Kabilang na ang pagtitinda ng mga pagkain at inumin, bulaklak, kandila, paglilinis at pagpipintura ng mga nicho, lalo na pagpaparating ang undas. Si Aling Dolores Bukoy na 15 taon nang nagbebenta ng kandila sa sementeryo ay malaki ang pasasalamat sa ganitong kabuhayan dahil napapakain niya ang kanyang mga anak mula sa kanyang kinikita. Bata pa din yung mga anak. Este dito yung Si business. Tapos kita tamin senansina para kumpraro sa sina. Bulammente man yun, kay de ante sa aki man yun, yan na natin yun. Karamihan sa mga kabuhayan ng mga residente sa mga sementeryo ng Zamboanga City ay ang pagiging caretaker o katiwala. Dito na rin sila naninirahan, katabi at kasama ang mga nakahimlay. Dati matakot ako, pero ngayon hindi na. Buti na lang yung natin, kapitbahay na patay, wag lang yung mga buhay na mga traidor, mga chismosa. Hindi na inaalala pa ng mga naninirahan o ng mga caretaker ng sementeryo ang kanilang takot dahil ang mahalaga sa kanila ay ang makapaghanap buhay at kumita ng pera para sa kanilang araw-araw na pagkain at pangangailangan. Sa kabila ng ganitong klaseng hanap buhay ay mas pinipili pa rin nila ang isang marangal na trabaho dahil ika nga nila mas natatakot pa sila sa mga buhay kaysa sa mga patay. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, ito si Myra Espinosa para sa Balitang Pambansa. Sa Sagada, sa halip na kandila, saleng o fatwood na binasbasa ng pari ang sinisindihan sa sementeryo tuwing undas. Kung bakit, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Valerie Jane Taguba ng Philippine Information Agency, Cordillera. Tuwing unang araw ng Nobyembre, nagliliwanag ang sementeryong ito sa Sagada kasabay ng pagsisindi ng mga residente ng saleng o fatwood bilang paggunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang obserbasyong ito na tinatawag na panag-aapoy o pagsisindi ng apoy ay naiiba dahil sa halip na kandila ang sisindihan, gumagamit sila ng saleng upang magsiga malapit sa mga puntod. Ito ay bilang pag-alala at pagpaparangal sa kanilang mga yumao. To have warmth, give warmth to our dead loved ones. Anido na to parang magbo-bonfire tayo para sila. They want to be close to their dead ones by building a fire and have a bonfire with them. Because we believe that they are still in there.
After nung panag-apply, siguro po mga around 7 to 9, pupunta po kami sa isang bahay. Tapos doon po kami kakain. As a family po. Kadalasang nagsisimula ang tradisyon sa isang misa sa hapon at ang pagbendisyon ng mga saleng bago magtungo ang mga residente sa sementeryo. Mag-iikot din ang pare upang bendisyonan ang mga puntod. Kasabay ng pagsapit ng dilim, sisindihan na ng mga residente ang kanilang saleng malapit sa mga puntod. We have to make sure that it's safe. When we do it, it should be safe and it should be done na walang gulo, na walang apo, na mag-wildfire siya o ano, it's parang regulated na. Ang tradisyon na ito ay sumisimbolo ng malalim na ugnayan ng komunidad sa kanilang mga ninuno at ang pagrespeto nila sa mga pumanaw na. Paalala ng mga opisyal, ang panag-aapoy ay hindi turismo, kundi ito ay isang tahimik na tradisyon na may malalim na kahulugan para sa komunidad. Mula dito sa PIA Cordillera, Valerie J. Taguba para sa Balitang Pambansa. Nananatiling buhay sa mga taga-Ifugao ang pagsasagawa ng ritual na tinatawag na dibdibon para sa mga yumao. Kung ano yan, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Florida Robles ng PIA Cordillera. Iba't ibang uri ng baki o ritual ang sinasagawa bilang pagpaparangal at pagrespeto sa mga yumao sa Ifugao. Isa na rito ang dibdibon o ang pagpapahangin sa mga buto ng yumao upang matuyo. Ayon sa mumbaki na si Pablo Kimayong, kapag nalinisan at napatuyo na ang mga buto ay babalutin ito ng ethnic attire. Pagkatapos ay ilalagay ang mga ito sa isang sulok para mahanginan habang isinasagawa ang baki bago ihatid sa kanilang huling hantungan sa bandang hapon. Nagkakatay din ang pamilya ng isang baboy para sa ritual at pagsasaluhan. Paliwanag ni Kimayong, ginagawa ito upang matahimik ang mga yumao at hindi sila magparamdam sa kanilang mga kaanak. Iniuugnay din ito sa mga sakit na kumakapit sa kasapi ng pamilya na hindi magamot sa mga ospital. The illness will not be cured unless will be performed what we call the ritual culture of the Ifugao custom and traditions. Ang tradisyon na ito ay isasalin sa bawat henerasyon, dala ang mensaheng marapat lamang bigyang respeto at alalahanin ang ating mga kaanak na sumakibilang buhay na. Sinisikap naman ng mga kinauukulan na panatilihin ang mga kulturang ito na naaayon sa nagbabagong panahon. We do not really preserve, but we integrate, we enculturate. Our culture is being integrated in our faith kasi ang damit talaga nga bearing ng the good points of it. Anuman ang kultura at tradisyon ng mga komunidad, marapat lamang itong igalang dahil ito ang isa sa mga sumisimbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Mula sa PIA Cordillera, Florida Robles para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, huwag po nating kalimutan na ipagdasal ang mga yumaong mahal natin sa buhay. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Bayan, 54 days to go at Pasko na. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.